Depende po ito kung ano pong nangyari dito kasi mamaya may mga malaki siyang kinuha, nagpakasal siya, ganyan, nagpabinyag. Kasi nga kasama yung pati yung mga personal needs dito nila, po, inuutang. Pangkusina rin po minsan, dito na rin po. So hindi lang yung actual na need niya doon sa Yeah. farming niya, pati yung personal. Pampakasal, Ay, grabe. pampabinyag. Sabi yung mga for student. Ayan pa po. Parang kasbay pang for tuition, student. ganyan. Yes, for student. Yun po, makikita nyo po yan, no? Well, ma'am, okay na rin yan kung ikaw ay farmer at nagpapaaral ka ng anak. Okay na yun pag lumabas na kahit na nag-negative ka, nakapagpa-tuition ka naman. Yes, Apo. yun yung ano nila. Yun yung parang motivation, ano nila eh. Fuel nila. Actually yun. Kaya sila nagpa-farming, walang tigil na rin Yan ng o, house farming. repair. Pati house repair. Appliances, ma'am. Pati Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. So kasama naman natin si Sir Harry at saka si Ma'am Jing. Sila po ay anak pa rin ni Sir Nap.
At tuloy pa rin yung kwento kasi yung family ay isang business na integrated, no, Sir Ma'am? It's an ecosystem. Kung si Sir Nap ay nasa sugarcane, si Sir Melvin ay nasa rice farming, kayo mo naman po ay nasa Financing po. financing. Yeah. Okay. Sir Ma'am, paano nag-work yan, yung business? Hello po, magandang hapon. Ako po si Harry, tsaka si Mrs. si Jane, no. So yung business namin nag-start siya from farmers, no. Yung mga farmers kasi sinusuportahan namin sila from land preparation to pagtatanim, and then yung mga fertilizers, insecticides To post-harvesting. Yes, to Name post-harvest. Lahat. Pati pagkuha ng produkto nila sa farm, we also do that. We also cater that. Yung tinatanggal natin yung problema nila kasi laging obstacle ng farmer, walang papunan. Yeah. So, kumbaga, kung may doktor sa sakit, kami naman, doktor kami sa bulsa ng farmer. Okay. Paano po nag-develop yung business na napunta kayo sa ganitong klaseng business? Yun nga siya nag-start, di ba? Ganda ko kanina. Right after graduation, hindi na ako nag-practice na maging employee kasi si Papa is a sugar planter. Oo. So sabi niya, Harry, uwi ka ng Cagayan kasi marami akong mga farmer planters. So ang gagawin natin, magpatayo ka ng bodega, and then yung mga finance ko sa palay and corn, ikaw na rin ang magko-continue. So that was 2001, and it all started with that. 2001. Yeah. Gaano na po kalaki sa yung business ngayon? Actually, siya, medyo malaki-laki na rin siya kasi we've developed na rin na may other warehouse na rin kami sa Solana, Sampaguita. The employees kasi we almost employed 100 employees. Wow. So, with all the yung businesses. pinaka-opisina sa Yes. ma'am. Wow. Pero lahat na yun ng negosyo namin kasi nanganak din ng nanganak. Dumami ng Yes. dumami. Like, ano po yung mga expansion ng mga businesses? We have that drive-in hotel, the gasoline Oh, I station, see. and then we have also franchising for SM. May labor din kami, ganyan, may mga water station. Pero sa lahat ng anak niya, hindi talaga namin iniiwanan ang mga farmers. Kasi dito kasi yung nakita namin that, hindi yung dito yung nakita naming malaki kita eh. Kasi Okay. yung ibang business kasi namin is nakikita namin mas nagiging fruitful sana. Kaso Okay. naawa kami Naiwanan. na naiiwan kung saan kami nag-start. Because as we all know, the farmers are the most neglected sectors here in the Philippines. Ang daming opportunity na nagnanak sa amin, but still, we do not leave them. Oo. Ano pong challenge sa ganitong klaseng business? For us, yung challenge lang nito is yung pricing when it comes sa pricing. Kasi minsan kasi yung natin is siya magalaw. Halimbawa, Either rice or corn yan. Yeah. madalas. so, Oh. ang rice or corn, halimbawa tulad ngayon, bumili tayo ng mataas, and then pagbenta natin is mababa. Mababa. Kasi during harvest season naman, hindi mo naman kaagad-agad lahat. Mapalabas. Dahil sa dami The ng volume, hindi mo Yeah. mapalabas kaagad. I see. And then yung number 2 challenge natin is yung weather. Alam niyo naman ang agriculture, we are very dependent on the The weather. weather. Yan. That's it. Actually, ang parang sugal lang ang nangyayari sa amin. Kasi yung mga farmers, kasi lalo na pag may mga kalamidad, na yan expected mo na yan, hindi Wala na. makakabayad. Hindi na makakabayad. Yes. And then, ang ginagawa kasi namin is we sustain them. Kasi wala Still. silang Another set of yes, loan. another sets of loan, another sets of, inputs that we Yeah. are giving them. Yeah. oo. Kumbaga, ito nga sinasabi ni Harry na ang hirap ng negosyo natin kasi nakadepende, di natin alam kung saan tayo magdedepende minsan. Kasi nga, merong gawa ng tao, kasi yung, di ba, syempre, yung pricing, saka gawa rin ng panahon. So, ang dami Parehas hindi mo makokontrol. hindi namin kontrolado. Only God can. Yun na lang yung pinapanghawakan din namin. That
yung sinasabi nga ni Lord na lahat naman talaga nagmula sa Kanya eh. So lahat babalik namin sa Kanya. Saka ito siguro yung calling na nakita naming mag-asawa to help the people around us. Kasi success is not measured by the wealth that you have, the money, the title, or the position. It is how you impacted or you help other person around. Yun yung success para sa amin. Interesting. Itutuloy po natin yung interview doon para makita natin yung paano gumagalaw pa yung business sa lugar po. Thank you, Sir Ma'am. Okay. Kasi medyo mainit na rin. Mainit na rin. Sir Harry, andito na tayo sa inyong bodega ba tawag Yes, dito, sir? warehouse. Warehouse. At i-explain ni Sir Harry yung kanyang operation ng business dito. Yes po. So, yung product namin is, byproduct namin is palay. Palay. Okay. Nag-i-start siya dito. Kapag pupunta sa amin is ano siya, ito yung ano niya is fresh na binebenta. So, fresh na binebenta siya. Ito po yung galing doon sa farmer, sir. Ito yung galing sa farmers na naitsura. Kapag natimbang na namin siya, is yun, binibilad namin. Binibilad namin para makuha namin yung tamang moisture. Na pwede na siyang gawing bigas. Pwedeng i-meal. Yes. O ang process nito is habang nagbibilad sila, Okay. inaano nila ng yung solar dry. Ganyan yung process. Ayan. Para maano siya, matuyo. Ano yan, during sunny day, binabaliktad nila yan eh. So hanggang makuha nila yung moisture. O kaya pwede rin ganon. Kuya, pwede rin ganito kuya. Yung isa sa paa. Pinapaalam. Pinapaalam. Pinapaalam nila. And then meron din kami ginagamit pag marami-rami, gumagamit kami ng makina. Yung isang process yan, yung Yan, si Kuya, pinapaa niya. Yung old. Yun yung old na Practice. practice. Yes. Tapos kapag ano kasi nila, yung ano tawag mo doon, kapag tuyo na, inaayos na nila, yan na yung ginagamit. Pa. Ilang araw, sir, ang drying? Actually sa palay pwede mong gawing one day, depende sa One day. moisture. Kasi mini-maintain kasi namin yung 14% na MC, moisture content. Kapag wet kasi is ano siya, mga 28 to 25% ang moisture namin. Ito, yung bagong harvest is 28 to... Nagre-range siya ng 30, 28, saka 25%. Okay. So kapag kinikin-dry namin, solar dry namin, it should be 14% MC dapat. So, sir, anong nauna? Yung financing o yung buy and sell ng palay? Financing muna. Yung financing. Financing tayo nag-start. So, the farmer, ang bayad ba nila is the palay? Yes, dapat byproduct ang payments nila. Ito siya, yan yung ano. Ito yung nagdadala. Mabilis to, Yes, mabilis siya actually. pero may gasolina. Yes, may crudo. Yes. Pero kung kasagsagan niya, ito ginagamit namin kasi isang tao lang pwede na. Oo. Sino nag-design nito, sir? Marami rito sa amin locally designed siya. Okay. So, Tapos pattern na lang namin. Okay. Okay. Ito siya. Ganito na yung, alika na, ito na yung Ito actual. na, actual. Sige. So, ito yung mga... Ito na yung mga nagpapatimbang kung paano namin. Ito yung una, yung classification ni Kuya. Okay. Para makita namin kung dito namin siya pinaprice. So, binuburiki yung... Yes, binuburiki namin yung palay. Oo, yun o. Oh, yes, Tinutusok dito, niya. Dito namin yan. Para makita yung... Yung klase at saka yung tsura niya.
Dito rin kami nagpe-presyo. Sa akin yung classification ko talaga sa akin na marunong na ako, dito pa lang sa kamay is nakikita ko na yung moisture Alam mo na. Yes. After ko, hindi pa ako sigurado nun, pwede ko siyang buksan. Ginaganyan ko siya. Yung ginaganyan ko siya. Para makuha namin yung moisture, yan. Tinitignan namin. Magkikita namin yung klase ng bigas, yan. Ito yung sample ng ano niya. Okay. So, in this case, sir, anong moisture nito? Ano na siya, pasok na siya sa dryness, pwede na siyang kamada, pwede na rin siyang panggiling. So, hindi niya kailangang i-dry to, sir? Hindi na. Good dry na to. Kapag halimbawang medyo alanganin ako sa mga classifications niya, kaya yun din yung purpose ng classifier namin. And then pagkatapos nakuha yung timbang, ito siya from tricycle, ayan na yung timbang. Ayan. Ayan na yung timbang. Sinusulat na ni Kuyang classifier dito po. So, 468 kilos. Isusulat niya kung ilang pieces to. Ayan. 10. 10 ba? 10 and then isusulat niya. Kuya, kuha mo. 10 na ano po, sacks. sako. Oo. Okay. Tapos yung classification, isusulat niya rin yan. Ayan, tulad nito, 10, 468 kilos, DOS. Ibig sabihin ng DOS, dry good. Dry good. This is our code namin dito. So after this, ikukunin niya, ipipirmahan ni Kuya, ibigay niya yung slip sa nagbenta. Tapos i-claim doon. I-claim na doon. Yan na. O, kuya. Okay. Tapos naman, ito na Claim gagawin naman nila. Pagka ano na yan, ikakamada nila sa loob. Ito rin, papasok na. Yes. So, kung na-notice nyo po, ito na. So, natimbang na, ikakamada na sa loob. Timbangan po to, itong nasa ilalim. Yes. And then, this is a floor scale. Floor scale ang tawag. With digital, display. Wala na yung old na timbangan sa amin na yung di ganon. Wala na. Wala na. Kasi for the purpose of this is yung mabilisan siya. Pang maramihan, mabilisan. Ready to mill na. Ito na yung warehouse ng bodega. Meron pa kaming other side ng pagtimbang kung halimbawa marami ay dinadaan namin through truck scale. Yung truck scale na. Yes, truck kasama na yung truck sa titimbangin. So, ito sir, lahat to nabili yung mga palay ito. Yes po. Ito yung kinamada ko nung kasagsagan nung ani. Gaano siya magtatagal dyan, sir, pag kinamada mo? Ang kamada ng palay is almost 6 months. Kaya mong i-delay ng 6 months? Yes po. After 6 months, kailangan mo na i-dispose Yes, yan? kailangan mo. Bakit, sir? Kasi dumarating na yung ani namin. May bagong ani na naman. May bagong ani na naman. So, before dumating yung bagong ani, kailangan mo siyang ma-dispose? Opo, kasi wala akong paglalagyan ng mga bagong ani. Or baka may kinalaman ba yun doon sa magiging bagong presyo, sir? Opo, ganoon na nga rin. Posibleng malugi ka kung hindi mo may yes, labas pwedeng siya tumaas, pwedeng bumaba. Kaya yun, honor series na kasi to. So, instinct mo yun, sir? Yung decision making when to dispose or hold? Yes. Opo, tama. Depende rin sa trend. Yun yung kinikwento ko kanina. Diyan tayo, for how many years na kasing nagninegosyo. Siyempre, kung baka man medyo... Nakikita mo na yung trend. Parang trend. Stock market pala to, sir. Very true, very true. Malaki rin yung risk. Grabe. So, ang ginagawa nila is yan, kapag pasok ng truck elf, meron kaming mic, sinasabi namin si Kuya Abante, tapos bababa si Kuya. Para hindi siya kasama sa weight? Yes, apo. Hindi siya kasama sa weight. Makikita natin dito mamaya. 4680. Magbabawas yan. Ayan, 4620 na. I-save natin. Save mohan. 4620. Para alam natin yung price. Hindi na siya kasama, si driver. Yes. Tapos bababa na siya. I-unload na doon. Habang ina-unload din siya, ganun din yung process. Kina-classify din. Ay, babalik niyo doon? Apo, ibabalik na doon. Then mamaya mag-i-scale ulit yung truck. Okay. Sige. High-tech na rin, sir. Yes, okay. Yan, high-tech na. Ano pala yan, Sir Bats, yung capacity ng weighing truck scale ko is 80 tons. 80 tons? Yeah. 80,000 Kahit malaking truck, sir? 80,000 kilos. Kasi yan na rin yung in ko, yan na rin yung out ko. For inventory purposes na rin yan. Yan yung process natin kung paano tinatanggap yung mga payments ng mga farmers. Yan.
So dapat magaling na magaling si classifier, Classifier. sir. Siya rin ang buhay niya. Sir, bakit may mga palay pa yung farmer? Pero yung kanina nagbenta is raw yun, raw. Royon. Oh yes, raw. Yung mga taong, yun yung mga stock nila. Yung mga inipon din nilang Inipon nila, hindi nila linabas kagad din. hindi nila. Kasi ang mga farmers kasi, Sir Buds, ano yan, halimbawa meron silang 100, yung 50 pambabayad, yung remaining 50 pwedeng pangkain, tapos yung mga iba pwede rin nilang ano parang savings. Na kapag kailangan na instead na nakabulsal sila ng pera, meron silang product na pag kailangan nila ng niya. pera, I-dispose niya. i-dispose nila. Kumbaga yun, yung tinago niya, parang kita na niya yun, sir. Hindi lang niya linabas kagad. Hindi niya lang nilabas. Savings din niya. Or hoping din siya natataas. Pwede rin ganun. Habang tumatagal ba yung palay, mas gumaganda or hindi rin? Oo, yung sinasabi nilang merong ano yan, merong milling recovery tsaka yung klase yan ng, kasi yung mga 1 year to 6 months na ano na palay kapag hindi pa siya namimil, mas maganda siya kasi yun yung sinasabi nilang ginagawang yung pang breakfast sa umaga yung Sinangag. sinangag. So babalik po yung truck doon. Aba. Para itali natin. So yung kanina po, yung timbang ay... Ineneto natin. so bumalik yung truck para i-weigh naman ngayon yung weight niya. Na wala na yung palay. Wala na yung laman. 3160? Yung tare weight. Minsan meron siyang parang discrepancy minsan kasi itong truck scale namin is graduation nito 10 kilograms. Yung timbangan namin doon is 1 kilogram. Okay. Yun yung minsan ano nila, a difference. So from here, dito na po namin siya pina-price. Dito na. Opo, halimbawa nito 1,460, ang price namin ngayon magkano? 2150 Sir Bads. Doon na po binabayaran. And then andito yung total niya. Okay. For 620 nung unang-unang pasok ng truck, kasama yung laman at truck. Tapos nung pagbalik niya na truck na lang, Wala lang laman. wala nang laman, ano po yung weight nun? Ito po, 3150. 60. Okay. So ito yung lumabas na Neto niya. neto niya. Ito yung talagang palay. Apa. Timbang ng palay. 1,460. Apa. Tapos times ngayon. Diyan na po ipa-price. I-classify po nila. Hindi, tapos na. Ay, okay. Na-classify na. Tapos pipirmahan na lang ng classifier. Pirmahan po muna ng classifier, tapos ibibigay po. Para makuha yung presyo. Apa. Tulad nung kanina po. Magbabase kay classifier Apa. yon kung Opo, ano yung sir. result niya. So ang next natin, sir. Dito naman, ano bang, ano mo? Ito yung ano, Sir Bats, ito lahat papasok yung ano namin, yung routine namin. Halimbawa, tulad nun, pagkatapos na timbang, papasok na yung farmer, kukunin na rin yung ano nila, dito na rin magpapalikid yan. Yung umutan. Opo, yung mga umutang. Kasi Meron silang waiting area. yes. So kung yung farmer umutang siya, i-compute na yon base doon sa lumabas. Opo, na dinala niya. yung accounts niya, dadalhin na yung accounts niya. Ito pa kami, nakalibro pa kami. Nakalibro pa. Yeah. Ganito pa mga libro namin eh. Ayan, mga kinukuha nila. Pero marami na siyang nakuha. Ayan. Yan, ganyan yung mga listahan nila. Ayun, di ba halimbawa, nandyan na yung ano niya, yung na-classify na, nandyan na yung tax scale paper niya, yung timbang niya. So ngayon, ang gagawin ng secretary, i-compute na niya ngayon yung utang niya. Oh. Ito po kasi yung lalabas doon sa track scale eh. Ito yung lalabas sa track scale. Ito, dalawa. Ito, green and Right. white. Tapos yun, ipapalikidan na po niya. Depende po ito kung ano pong nangyari dito. Kasi mamaya, may mga malaki siyang kinuha, nagpakasal siya, ganyan. Nagpabinyag. Kasi nga kasama yung pati yung mga personal So, needs dito nila, po, inuutang. Pangkusina rin po minsan, dito na rin po. So hindi lang yung actual na need niya doon sa Yeah. farming niya, pati yung personal. Pampakasal, Ay, grabe. pampabinyag. Sabi yung mga for student. Ayan pa po. Parang Kasabay, pang for tuition, student. ganyan. Yes, for student. Yun po, makikita nyo po yan, no?
Well, ma'am, okay na rin yun kung ikaw ay farmer at nagpapaaral ka ng anak. Okay na yun pag lumabas na kahit na nag-negative ka, nakapagpa-tuition ka naman. Yes, Apo. yun yung ano nila. Yun yung parang motivation ano nila eh. Fuel nila. Actually yun. Kaya sila nagfa-farming, walang tigil na rin Yan ng o, house farming. repair. Meron Pati house repair. Appliances, ma'am. Pati... Meron pa yan. Pero yung iba hindi na nga lang din Oo. inaano na iba. Allowance. Ayun o, allowance. Mga allowance. O, for medicine. For Ay, medicine. grabe. Cash Lahat value pala. for medicine. Allowance. Allowance. Andiyan na lahat. Makikita mo dito, sir, kung para saan. Meaning, wala na silang ibang lalapitan. At dito na lang, lahat ang pangangailangan nila. Ito, para bill din ng kuryente. Pero ano din, Sir Bads, ang ginagawa ko doon is yung meron kasing tinatawag na assessment. Halimbawa, ang pinasok mo sa akin is 100,000. Just in case lang, kukunin ko pa yung 80% noon. Siya yung bibigay kong Pautang ulit sa kanya. papautang ulit sa kanya. Yung sinasabi ko, meron na kaming boundaries, Boundaries. ngayon. Meron na kaming grading system, kumbaga sa school, para makakuha ka ulit or makapag-grade 3 ka kung nasa grade 2 ka. Kasi minsan, ini-interview namin sila through hectares. Pero hindi accurate eh. Kasi meron din akong sariling computation kung ilan yung naaanin nila sa 1 hectare. Pero minsan kasi nagbabari, may tumataas, minsan may mababa. So, para yun din yung parang accountability niya. Kung paano ako mag-check. Ganun yung ginagawa namin sa farmers. Para Pero mas ma'am, lahat. ilang percent yan yung inuutang niya para sa totoong farming niya versus doon sa personal na need niya? Ayun ang di ko... Sa akin, supposedly, dapat 50%. 50% lang Yes, dapat. opo. Kung hindi kasama yung personal needs. Personal. Dapat mga 50% or 40%. Kasi ang basic lang naman sana na kukunin ng farmer kapag pang farming niya is nag-start tayo sa binhi. And then yung land preparation. After ng land preparation is yung pagtatanim. Transplanting. After ng transplanting is yung fertilizer inputs. na. Inputs. After na noon is after ng farm inputs, doon na sana papasok yung harvesting. Pero aside from it kasi in between may mga special needs. Andyan yung mga Yes po. hindi, yung mga ibang pangangailangan. pangangailangan. Ito kasi, ito na yung waiting sila eh. Wala nang income Yes, true. Wala ka rin... So tulad sa akin, ang strategy ko is yung kung halimbawa yun nga 100,000 yung pinasok nila last cropping, ang ginagawa ko is nagbibigay lang ako ng 80%. So 80,000. Hanggang kapag nilalagay kasi namin doon sa book namin, meron kasi kaming parang dito, tulad nito. Ikaw nakaisip ng system na tama. Parehas kami. Kasi nag-brainstorming kasi kayo mag-asawa. Yun yung maganda sa amin. Sa gabi, nag-uusap kami about what Negosyo. happened here sa negosyo. Mga ganun sila. May Nag-brainstorm. So, kumusta yung mga farmers nung may ganitong sistema? ano pa rin, hindi mo pa rin sila maiwasan kasi may mga farmers kasi na flowery. Halimbawa, ang farmers, may matindi siya pangangailangan. Magsisinungaling yun eh. Magsasabi siya ng ganito, marami akong ani para mabigyan mo lang siya. Pero mas kontrolado namin. Mas kontrolado namin. Ngayon na may ganito kami, mas kontrolado namin kaysa nung open kami sa lahat ng sinasabi nila. Kasi dati ng pagkuha ng sako, ang dami, di ba, yung pati sako sa amin eh. Kung mais, kukuha sila ng sako. Dati kasi ito, bigay lang ng bigay. Kukuha ng 500 yung na sako, pero ang pinapasok lang niya 100. So, nung sabi ko, let's be accountable with all the things that we are doing. Kung 100 ang kinuha mo, dapat 100 yung bumalik. papasok. Yes. Kasi binayaran namin yan, kasi nga namin yan eh. Binabayaran kasi namin. We're buying that for 4 pesos. So, pwedeng kung 500 sa ako, 100 bumalik, binenta niya sa iba. Pwede. Per day. Dati kasi kapag sako kasi parang wala na lang eh. Parang binibigay na lang din kasi. So parang kahit sako ngayon, pinapalista ko na para accountable na. Kasi marami nga din pong magagaling. Wow, grabe. Yes, yun. So yun, minsan natadala sila sa matinding pangangailangan. Napangangailangan. Hindi ba kailangan? Halimbawa, meron silang ospital na sana yung kukunin nila is 50,000 na hindi namin maibigay.
Imbes na ang mabibigay lang sana namin 50%, 25K, kagawa silang ng way. Kasi ano yun, need nila eh. Ganun yung mga Ibibigay mo pa rin. ano po, kapag halimbawang yung intention nila, hindi ko malaman na ganun Totoo. yung intention nila yung totoo. Hindi, wala akong ano kasi nagbe-base ako doon sa capacity to pay. So binibigay pa rin. Yun yung mga nangyayari minsan. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.